beloved Boss Mike Cervera. Leni Robredo magiging pambato ni Pangulong Bongbong Marcos? Ha? Papayag ba kayo? Papayag po ba kayo na maging pambato ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 ay si Leni Robredo? Kung i-endorso pa naman di ba? Pero eto na, pasok! Pasok! Bakit nawala? Boss Mike, wait. Pasok na yan. Na magtagpo ang dating magkatunggali ang mga Marcos. Ito na mga kababayan ko, mahina talaga internet. Ito na. Ay, ako. Ay, solid na. Andali, ito na. Puta ang posibilidad na magtagpo ang dating magkatunggali ang mga Marcos at si dating Vice Presidente Leni Robredo para harapin si Vice President Sara Duterte. Ayon kasi sa isang political analyst, maaari umanong suportahan ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos si Robredo sa halalan 2028 kung wala silang sariling kandidato. Nako, mga kababayan ko. Hanggang ngayon, mga kababayan, wala pang pinapakitang napipisil na kandidato si Pangulong Bongbong Marcos, Hindi kaya pwedeng si Pangulong Bongbong Marcos na lang uli? Siya na lang uli, no? Mga kababayan? Tuloy! Ang buong balita sa kwento ni Joshua Dayan. Posibleng suportahan ng pamilya Marcos si dating Vice Presidente Leni Robredo kung tatakbo ito laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa 2028. Posible daw, mga kababayan, na suporta. Naku, mukhang tama tayo rito, Kamakailan, chismis ko lang sa inyo. Ngayon, mga kababayan, eto na. Hindi ba chinichismis ko lang to sa inyo? Na posible na, na si Leni i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos. At eto na, mga kababayan, may alingas-ngas na posible nga na Leni swak sa mga Marcos sa 2028. Nako! Mga kababayan ko naman, pachuchay, grabe ka. Siguro naman mas lamang yung lutang ni Sara, di ba? Sige, pakinggan natin. Bakit? Suportahan ng pamilya Marcos si dating Vice Presidente Leni Robredo kung tatakbo ito laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa 2028 ayon kay political analyst Ronald Llamas. Sa panayam ng programang Agenda ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Llamas na dahil sa lalim ng alitan ng mga Marcos at Duterte, hindi malabong pumabor ang Marcos camp kay Robredo, lalo na kung wala silang sariling kandidato. Naku, share ka sa akin, late ka na. Eto na nga, mga kababayan. Kung wala talaga sino ang pambabato, mga kababayan? Baka no choice tayo, si Martin na lang. Diba? Sino? Si Gibo, hindi rin naman nagpaparamdam. Diba? At saka alam nyo, mga kababayan, sa kasaysayan, papaliwanag ko lang, Hussein. Sa kasaysayan po ng mga tumatakbo bilang presidente, kapag tumakbo ka at natalo ka na, ang hirap Ang hirap manalo. Pansinin po ninyo, sa lahat po ng tumakbong presidente na natalo na, wala hong nagtagumpay Si Lacson, ilang beses hong tumakbo yan. Talo! Diba? Si Miriam, tumakbo. Dinaya ni Ramos, tumakbo uli. Olats. Kita nyo mga kababayan? Sino pa? Si Gibo. Di ba? Di ba mga kababayan? Wala hong yung kapag tumakbo ka ng pagka-presidente, siguraduhin mo na mananalo ka. Kasi mga kababayan, kapag ka tumakbo, pag tumakbo at natalo, ang hirap manalo Kita nyo si Lacson, magaling na yun Pero pagdating sa senador, kita nyo, laging panalo. Di po ba, mga kababayan? Di ba? Di ba? Di kaya si
Sasabihin ko na sana, sinabi na ninyo Barsaga. Inunahan ako ni Ninyo eh. Oh, ako na lang, naku, pag ako na lang, di, baka yumaman ng gusto si Ninyo. Oh, for me, Martin Romualdez or PNP Chief Nicolas Torre. Yun na nga mga kababayan eh. Kaya nga kailangan netong si Nicolas Torre, Ninyo, sabihan mo siya. Ayusin niya ang peace and order sa Pilipinas at mamahalin siya ng taong bayan sigurado. Kapag nangyari yan, nako, sigurado, General Torre for President. O kaya, sige na, Martin Romualdez. Oo, di ba? Mga kababayan, pwede kahit sino sa kanila. Tatawa ka, no? Wala eh. Wala pang nagpapakitang gilas. Wala pang nagbibigay ng kanilang nais na maging presidente sila. Ito lang, si Buday, Si Buday pa lang ang nagbibigay ng kanyang gusto na tumakbo raw bilang Pangulo, no? Biruin nyo mga kababayan, sa kasaysayan ng Pilipinas, nagkaroon tayo ng vice presidente na walang ginagawa. Ito, engot-engot mga kababayan. Engot-engot yan eh. Di po ba? Tapos, mga kababayan, edi pati presidente, magkakaroon din tayo ng engot sa kasaysayan. Natawa ako doon sa baka yung mama. Siyempre kung ako magiging presidente ninyo, meron kang upuan sa tabi ko. Ang sinagputik na yan di ba ganun sa inyo si Mangusin? Oo, pag ako nanalo na senador, sigurado may upuan ka sa tabi ko. Yan, di ba? Yan eh. Ang hirap. Ngayon, eto, si Buday, kita nyo kung gaano katanga ito, Eto, tignan ninyo. Sabi po natin dyan, ma'am, sa comment. Ito ba yung gusto ninyong maging presidente? Ninyo? Tingnan nyo kung paano mga twiran ito, mga kababayan. Ganito katangat kabobo ito. Kaya nga mga kababayan, pag sinabi natin, meron tayong ebidensya eh. Tignan ninyo naman kung paano mga twiran, mga kababayan. Ano pong masasabi po natin dyan, ma'am, sa comment ni Attorney Conti? Ang Conti malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling, Castro na yung Conti na yan, eh. Kita nyo mga kababayan, paano Conti? Conti na lang, may susugod ka na sa mental hospital eh. Ninyo, samahan mo nga ito. Tignan mo naman kung paano mga twiran. Oo, yung Conti daw malapit na sa Castro. Magkamali ka lang daw sa spelling, yung Conti, Conti, Castro na. Putik na yan, anong klaseng pangangatwiran yan? Tignan nyo, mga kababayan, sa sobrang inis niya, kay Attorney Claire Castro at kay Conti, kinokonek niya. Paano naging mangyari? Yung Conti maging Castro. Kau talaga, Buday, Nakakainis doon si Buday minsan, mga kababayan, eh. Tignan nyo yung katwiran. Ang purol ng utak. Sa totoo lang, mas matalino pa si Ninyo, eh. Di ba? Ninyo? Ito na. Ano pong masasabi po natin dyan, ma'am, sa comment ni Attorney Conti? Ang Conti malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling, Castro na yung Conti na yan, eh. Magkamali ka lang ng spelling, Castro na yung Conti na yan, eh. Kita nyo mga kababayan ko? Paano nangyari? Paki-explain nga ho. Na yung Conti magiging Castro, ang layo-layo. Dahil nga ho walang masabi, dahil nga po hirap na hirap mga twiran ito. Loading po ang ulo, mga kababayan. Lutang, mga kababayan. Abay, kung ano na lang masabi. Di ba? Dahil sa kalutangan, mga kababayan, at hina mag-isip, mapurol ang utak, abay, yun na lang ang nasabi ng ito. Ang tanga mo! Nakakainis
Nakakainis tong vice presidente na to. Paano mangyayari yun? Hindi ko mag-gets. Oy, kayo, mga DDS, baka ma-explain nyo to. Paano naging malapit na yung konti sa Castro? Ha? Sa una lang letra, magkaparehas ito. Di ba? Oh, tsaka yung ano, pang-apat. Oh, yun lang. Tapos, konting spelling na lang daw. Kostro. Yan, no? Mga kababayan, ito, ampurol talaga ng utak. Oo, konti lang utak na ito, mga kababayan. Ha? O konti lang utak. Oo. Ano pong masasabi po natin dyan, ma'am, sa comment ni Attorney Conti? Ang Tignan nyo, umiri pa. Si Buday, mga kababayan, humuhugot sa ebak niya. Oo. Ano yun? Kapag ka tayo, mga kababayan, umi-ebak, di ba? Yun po yun, mga kababayan. Mukhang ebak talaga laman ng utak niyan. Grabe, nakakahiya. Mangibabain. Oo, mangibabain. Nakakahiya, no, mga kababayan? Tapos gusto nyo patakbo yung presidente? Langya naman. Oh, eto, konti na lang utak nito. Oo. Ano pong masasabi po natin dyan, ma'am, sa comment ni Attorney Conti? Ang konti malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling, Castro na yung konti na yan, eh. Oh, tanga, di ba? Tanga! Bubo! Try nyo nga, sige nga. Paano? Paano konti? Ano yung konti? Konti na lang kasi utak nito. Diba? Ibang klase, mga kababayan. Grabe, no? Wala nang maisip na dahilan sa sobrang inis niya sa mga yan. Oo. Dito na tayo. Sabing Oh. may matinding galit siya sa pamilya Marcos. Kaugnay ng impeachment case laban sa kanya, mga kasong kinakaharap ng kanyang kaalyado Na? at issue ng ICC laban sa kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At inaamin naman ni Sara, there will be hell to pay pag siya ay manalo o makabalik sila sa pwesto. No, lalo na sa ginawa sa kanyang tatay na inaresto at pinadala sa ICC, lalo na dahil sa impeachment case laban sa kanya at laban sa mga kaso laban sa kanyang mga kaalyado. Mga kaalyado. Pare-pares na mga utak nyo, wag na kayo magtanga. Magtaka. Kung bakit, mga kababayan, hindi nila maipagtatanggol si Sara. Tingnan nyo, mga kababayan, puro atake lang kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Yun lang ang kaya nilang gawin. Paano? Pare-pareha sa mga utak niyan. Tignan nyo to. Tignan nyo ang mga twiran nitong mga taga-suporta niya. Pakinggan nyo maigi, mga kababayan, kung paano mga twiran. Yan. Dating congressman. Tignan nyo, mga kababayan, itong mga DDS. Isa pang bobo. Eto, tignan nyo, pakinggan nyo, mga twiran. Sino? Si Tevez. Si Arnie Davis, dating congressman, mastermind daw sa patayan sa Negros. Umalis ng bansa at nagtago. Nag-apply ng asylum sa Timor-Leste, ngunit pinapauwi ng gobyerno ng Pilipinas upang harapin ang kaso at litisin sa sariling bayan. Tama. Oo, tama naman yun. Si Duterte, dating Pangulo ng Pilipinas, kinakusahang mastermind din sa mga patayan nung panahon niya. Hindi umalis ng bansa at hindi nagtago. Pero pinapadala siya ng gobyerno ng Pilipinas sa ibang bansa para doon litisin at harapin ang kaso niya. Ano ba talaga? Bobo, di ba, mga kababayan? Bobo yung mga ganito, yung mga taga-suporta ni Digonyo. Hindi marunong bang mag-research at mag-isip at mag-analisa? Simpleng-simpleng bagay hindi nila makuha. Hindi nila alam, mga kababayan, na si Digong matagal na yung kaso na yan dyan sa ICC, panahon pa niya. Tanga, no? Mga kababayan, tatanga ng mga DDS. Noon pa yung kaso't nakaupo siya. Kaya nga hindi makakuha ng mga hustisya itong mga pinatay niya
Kasi siya yung presidente, sigurado yun. Walang hustisya. Diba? Kaya ang nangyari, dinala sa ICC para makakuha sila ng hustisya. At ngayon na lang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nangyarit na isa katuparan, gumulong yung kaso. Nataon. Nataon mga kababayan. Saan? Siya panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na hulihin at lumabas yung warrant. Ang tanga no, ang tatanga. Pinipilit nila mga kababayan na si Digong daw ay pinadala sa ICC. Bobo! Meron tayong obligasyon sa ICC na natitira at nasakop. Yun, mga ginawa ni Digong, kaya may pakialam pa rin ang ICC sa atin. Paulit-ulit na yan nun na ini-explain. Dahil nga mga bobo, itong mga taga-suporta ni Digong, mga kababayan, hindi nila magigets yun. Todo sila kakahanap ng mga excuses nila para patunayan sa sarili nila na nauunawaan nila yung bagay-bagay. Si Tebes, kakatapos pa lang ng eleksyon, nila sa gobernador, sa pagkapangulo, pinatay nila yon. Sa panahon yun ni Pangulong Bongbong. Tanga. Sabagay, mana-mana lang talaga, no? Mana-mana yung mga bobo, tulad ni Sara at mga to. Kita nyo na mga kababayan ko, ganyan sila mag-isip. Ang bababaw! Diba? Yung mga tatanga-tanga naman, maniniwala. Paano? Yan yung tinatanim sa mga utak ng mga yan. Yun yung tinatanim ng mga Duterte Diba? Yun yung mga tinatanim. Kaya yun yung paniniwala. Yun, ang utak nila nagiging ebak. Kakahiya. Diba? Our beloved Boss Mike